Mabuhay! Welcome once again to Love Life. I am Sister Pilar, and with me today are very important persons in our pro-life movement. They have very interesting stories to tell about themselves and their advocacy on life, marriage, and the family. Let us welcome Attorney Mia Safra. Hello, everybody. Good day. With us also are Mr. and Mrs. Descaliar, Jose or Agoy, and his lovely wife, Bane or Janet. How are you? Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po sa lahat ng nanonood ng television, yung programang ito. Kami nagpapasalamat na binigyan mo kami ng panahon para makibahagi kung ano man, lalong-lalo na sa napakahalagang paksa natin sa araw na ito. Ang alam ko, si Attorney Mia Safra, yung namahala para kayo ay makarating dito. May 2 taon na nung si Attorney Mia Safra na Board of Advisors ng Pro-Life Philippines, very active yan, parati sa pro-life, ay kinulit ko. Sabi ko, Mia, meron ka bang kakilala na pwedeng magtrabaho sa pro-life? Kasi lumalawak na yung ating organization at kailangan talaga namin ng dagdag na staff. At sinong ba yung ni-refer mo, Mia? Walang iba kung hindi. Si Agoy, kasi he's very, magaling talaga. Alam ko na rin. Ha? Sa 2 taon na nasa amin sa pro-life si Agoy, nakita ko na, testing ko na. At ako'y natutuwa rin na na-meet ko na ang kanyang may bahay na si Janet. Paano nga para kayo nagtagpo-tagpo, Mia, Janet at Agoy? Well, si Peewee, my husband, and we were then president couple ng Marriage Encounter Foundation. And then, after a time, we thought that kailangan siguro mag-put up kami ng isang training program talaga for the teams, no? And hindi lang teams for the Marriage Encounter, but teams for the Sons and Daughters, Family Encounter. And so, nag-set up kami ng METS as a training program, Marriage Enhancement Team Services, and also put it up as a foundation. Meron kaming mga trainings for those who would like to become teams. And isa sa mga classes na yon ay nag-attend sila Agoy at si Bane. And that's how they were already encountered couples under, Kairos Pagsibol, community. Kayo ba ay talagang malalim na sa marriage encounter? Ilang taon na kayong nasa alam ko, si Attorney Mia Safra, may parang buhay niyo yung marriage. At kayo naging president couple pa nga ng marriage enrichment. Tapos, kayo naman, kailan kayo nagsimula sa marriage 2002. Kami po 2002. Di baby pa pala kayo doon sa movement, ano? Medyo baby pa po. Pero ano na sila, they are already in charge of the... We are also, now, we are the couple coordinator ng ME program ng Family and Life ng Diocese of Novaliches. Sa Diocese of Novaliches, kay Bishop Tobias. Kami po yung nasa... Yes, at ang alam ko, tuwing tatawag ako nga kay Bane, parati siyang wala dahil active na active siya sa diocese at sa parish. Ganun ba talaga ang buhay niyo simula't simula pa nung una kayong kasal? Hindi. Nako, may napakahalagang storya itong dalawa. Actually, we got married way back 1987. Civil. 1987, civil marriage. Civil marriage. Pero we are not, actually, personally, I'm not a believer. Hindi ka pa believer? Hindi naniniwala sa Panginoon? Yes, I'm an atheist. Ang conversion ko started, I had my conversion nung weekend, ME weekend. So very instrumental sa akin yung ME weekend nun. Tumatanggap pala kayo nang hindi naniniwala sa Diyos sa marriage encounter? Marami, kasi hindi naman namin inaano kung naniwala sila or what. Basta they're interested. As a matter of fact, I've had a lot of ME weekends nga merong mga
from the mountains, from the Ibang religion, ibang pwede rin? religions. We had the Baptists, Muslims, Buddhists, and yung non-believers. Oo, so ang objective nyo lang ay yung marriage nila ay mapahusay. Oo, but of course, hindi lang yon. That they also will have a relationship with God eventually. Even ako, sister, my husband, when we took the marriage encounter, he was not a Catholic. He was a Christian Scientist. And of course, over the years, he had his own conversion experience also. Wow, wonderful. Pero paano nga kayo nakarating kay Lamia? Isang college friend ko from college, which na kasama ko rin sa mga involvement ko noon, invited us to undergo the ME weekend. Actually, 2 years na pong ini-invite kami nung kaibigan niya. Pero lagi naming tinatanggihan. So, nung time lang na yun namin siya sinagot. Nawalan ako ng dahilan. Naubusan ka na ng dahilan Naubusan na ako kung ng bakit dahilan. hindi mo sinasagot yung invitation niya. Oo, for the past At siya pa siguro yung gumastos sa inyo, ano? Oo, for the Sponsored past Kasi kayo. talagang ayaw namin. Since 2000, ini-invite na kami. Ba't naman ayaw ninyo? Hindi ba yun ang ikabubuti Hindi yun yung niyo? priority namin, yung conversion o ano po man. Tapos ako mismo, nung time from 2000 to 2002, nung ini-invite niya ako, hindi naman kasi ako naniniwala. Oh, hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi ka naniniwala parang sa... sumama na lang ako doon dahil nawala na ako ng maidadahilan sa kanya na wala akong time. Maari ba dahil nahihiya ka na rin? Oo. Dahil parati mo siyang Sa tinatanggihan? kakukulit. Pero nagsisisi ka ba na nag-marriage encounter ka? Hindi naman ho. Kasi kung nagsisi ako, wala ako dito ngayon sa ganung ka-involvement ko sa pro-life, wala akong involvement ngayon sa Diocese of Novaliches. So very, let's say it's a 180 degrees turn around from my former self. Ano nga ba yung former self mo? Pwede mong i-share sa amin. Since high school ho kasi ako, by nature, political animal ako. Political animal. So ang priority in life ko is politics. Politics, I'm deeply involved sa political movements noon. During my high school, college, dire-diretso siya. Until then, 2002. Until 2002. Wow, di ilang years rin yon. At sabi niyo, you have been married for 15 years bago kayo nag-marriage encounter. Malalaki na yung anak niyo by that time. 10 years old na po yung youngest namin, ng 3 children namin. And even Bane, I think, was also a political animal. Di ba? Magkasama po kami Magkasama sa sila. trabaho. Oo. Paano yung buhay niyo at that time? Kasi ang alam ko, madalas na natatawag kayo dahil sa trabaho, ang mga bata, sino nagpapalaki sa kanila? Actually, yung mga anak ko, trinain namin sila na maging independent since nung mga bata sila. Actually, yung anak kong lalaki at saka yung pangalawa, kasi eldest namin lalaki, marunong na sila mag-budget sa bahay. So wait for- bago kayo magpunta sa trabaho, inaayos nyo May na lahat, orientation, hinahabilin lahat. So may mga letter akong iniwan sa kanila, ganito yung gagawin nyo, then ito yung mga bills, lahat yan. Walang adult sa bahay, sila lang? Kumukuha lang po kami ng maid. Pero ang nagmamanage nun, yung mga anak ko. Wow! Believe naman ako sa inyo. Tapos siguro din yung isa din difference noon. Kasi minsan hiwalay ako, malayo ako, nagpa-province ako. Sa 15 years of marriage namin noon, siguro pag kinumpit mo yung number of days na magkasama kami, would amount to 1.5 to 2 years. 2 years. Magkasama kayo as a That's, family. That's around 700 days only for the past 15 years. Aha. Sa 15 years. So yun yung frequency ng pagkikita namin as husband and wife, as parent to our children, gano'n. Aha. So sabi mo, pinalaki mo sila na independent noong panahon yon. May advantages ba yon o disadvantages? Bakit para sa inyo, ang tawag mo, conversion ang nangyari sa inyo nung nag-marriage encounter kayo? Actually, sa practical side, may advantage po yung kasi magaling magdesisyon yung mga anak ko, at least nila practical sa esensyang material na bagay and Hindi na pala kayo kailangan bilang mga magulang nila.
Yun ang tingin namin dati. Pero nung nag-marriage encounter po kami, doon namin nabigyan ng halaga yung as family na dapat pala magkakasama kami. Noon ang concept namin, it's yung ganung setup, it's a functional family. Kasi, di ba, tumatakbo ang buhay. Pumapasok sila. Pero nung mag-ME kami and got involved sa family and life movement, no, yun, may redefinition ng what is a family and what is a functional family. Tapos, looking back, tapos comparing noon at ngayon, noon, on the practical level, operational ang house eh. In household setting, it's operational. Ano? They were able to run the family, the house. No? Malinis naman, pag dinadatnan kumakain nyo, sila. ginagawa naman nila mga assignments nila. Pasado naman sila sa school, wala naman silang ano. Pero pag tinignan mo ngayon, yung effect ba ng trust nila, yung interpersonal relationship nila with other people, mapapansin mo, meron siyang Preservation. Oo, parang nandun yung laging may wall, may defense sila. So yung hindi buo ang pagbibigay sa sarili. yung pakikipag-relate nila with other people, laging may shielding. Actually, kung titingnan mo sila, kung i-analyze namin sila nung time na yon, very responsible talaga sila. Walang nag-drugs, walang nag-drop wala out po, sa eskwelahan. Wala po. Matino sila, kaya lang, nung ngayon inaano namin na nag-MA mga kami, tapos marami kaming training sa METS. So yung emotional quotient ng mga bata, emotional needs na bilang kami magulang. So, And also kulang po siguro yung yun. SQ nila, yung spiritual. Spiritual. Social, Actually, hindi na sila naniniwala sa Diyos noon eh. Kasi may mga assignments sila sa school noon, elementary. So, nagtatalo po kami kasi tungkol sa science. Ini-influensyahan mo sila na huwag maniwala sa Diyos? Siya po Lahat bali. sila. Lahat ng anak namin noon. Pero nag-aaral sila sa public school. Pero meron catechism doon sa public school and sometimes they get in trouble doon sa pagsagot nila sa catechist kasi hindi nga sila naniniwala. Ano. Tapos actually, nung after the ME, pagbalik namin, we started praying yung grace over meal. Eh di nagulat siguro sila. Ha? Shock siguro sila. Ang sabi ko sa amin, naposes si tatay. Sinaniban. Sinaniban ng anong spirito si tatay. Baka superstitious na yon. Yan siguro ang idea nila. Actually, natulala po sila. Tapos, saka sila nakapag-react. Sinaniban si tatay. Oo. Ano Paano niyo nangyari? pinaliwanag sa kanila? Unti-unti po. Wala lang. Basta pinakita lang namin, nakikita nila nagbabasa na kami ng Bible, we pray in the morning, before going, tapos evening, tapos during meals, gano'n. Tapos Sundays, we go to Mass. Tapos may mga Nagsisimba na Bible kami. studies na pinupuntahan namin sa mga meetings. So, unti-unti, they get curious. Ano bang nangyari kay tatay? Wala gano'n. Gano'n. And also siguro the community that you were involved in. Yung Kairos, also mga bata. Sinagagay Mga yun. bata. Nagkaroon sila ng bagong barkada. Actually, pag nagre-reunion kami noon, gusto nila lagi sumasama kasi nagre-reunion din sila, banding ng ibang bata. Ang reunion, sister, ay after the marriage encounter, merong follow-up program. And it's to deepen your ME experience kasi what can they really get in 48 hours. So, all the talks, the 13 talks or the 10 talks of the marriage encounter ay inuulit yan sa Growth, mga reunions. And it's usually, ang reunions na yan, nandyan may team couple din, may shepherd couple, yan nagtutulong sa kanila. And that's where they bring out all their issues, ganun-ganon. And sa mga reunions, may mga, sometimes may mga communities nga, pinapayagan nga kasama yung mga Mga anak. And they have their own reunions. Yun sa Kairos, ganun. So, parang hindi lang, Kasama siya. it's not an adult activity, but Family. a family activity yung reunion. Kasi nandun yung mga magulang and the children are also having their So iba na ngayon ang conversation nila. Pumapasok na yung pangalan ng Panginoon, yung Mama Mary. Nakikilala na nila. Oo. Hindi parang fish out of water sila
siguro nung simula, di ba, nagtataka rin sila, ano nga ba itong grupong ito, pero nag-enjoy na sila ngayon. Nag-enjoy po sila, mga anak namin. Lagi kasi silang kasama eh. May observations ba kayo sa kanila ngayon, sa pamumuhay nila, as compared nung kayo ay paalis-alis, nung nasa political jobs pa kayo? Marami din po. Kasi ngayon, every Sunday, nagsisimba na po sila. Tapos, yung pangalawa naming anak, actually, pag nagsasalita yun, parang madre na eh. Introduce mo sa akin. Jarita po. Kasi gusto nga niya magmadre. So, nagtataka kami. Yung ilalim ng kama niya, ang mga babasahin niya doon, yung mga religious articles po. Tapos meron siyang sariling Bible na sa mga anak namin siya yung may personal Bible. Wala naman sila sinasabi na sa eskwelahan nagtataka rin yung mga classmates tungkol sa pagbabago nila. Actually, Mas tanggap sila ngayon. Mas at home na sila ngayon kasi parang noon, they have to live a double life eh. So ngayon, mas secure. Kasi yung mga kaibigan nila, mga classmates nila, ay religious din naman. Sila lang yung kaiba. Sila yung odd man out. Pero ngayon, very much... Kasi parehas. So lumalabas na talagang ang Philippines are very religious people, Ay, opo. devotional. At kung ano yung ipinipilit nyo noon na wala ang Diyos, nakikita nyo na mukhang imposible yan. Actually, yung mga anak namin ngayon, kumuha na rin ng pangkabataang Mga retreats. Nag-retreat na sila yung NEOS ng Kairos. Tapos nag-leadership, mayroon na silang leadership training. So, sila na rin, nagre-recruit na rin ng mga klase nila. Tsaka yung taga ron sa community namin. Yung eldest namin nasa YFC na. Tapos member na rin ng PYM, Parish Youth Movement, Ministry. Parish Youth. Youth Ministry. Sharer na po siya. Wow, talagang mahusay yung mga ang growth ninyo. Ang bilis. Oo, within 2 years time. And then, from the marriage relationship, the interpersonal and their vertical relationship with God, they also have yung tinatawag natin sa marriage encounter, nga yung Couple for others. Yung couple for others, and through ang kanilang main advocacy ngayon is the pro-life advocacy. Yes, ako ngayon nagpapasalamat na si Agoy ay napasama sa amin kasi inaasahan ko siya tungkol sa pagpupunta sa Congress, sa lobby work. No? Kilalang-kilala niya yung hakbang para ma-influensyahan ang ating mga congressmen na yung ating bills, ang tawag natin ay yung death bills, legalization of divorce, D, E naman, legalization of euthanasia. A, legalization of abortion, na ang pamagat ay reproductive health kuno o two-child policy. Pero hahantong yan sa abortion kung hindi natin pigilan sa ngayon. And then yung contraception o total fertility control at yung homosexual marriages. At nandito si Agoy, alam na alam niya, halos memorize niya, pati ultimo yung number ng mga bills na yon, sino ang mga sponsors, at kung ano ang hakbang para masugpungan ito. Kumusta ka sa trabaho mo, Agoy? Noon, actually, okay naman. Pero noon, sabi ko, ayoko na ng politika. Nung mapasok ako sa pro-life, politika pa rin. Pero iba na. Iba na nga. I'm coming from a different angle. From a different view. Sabi nga ni Piwi, yung husband ko, si Agoy nga daw, si Bane, they were committed, no, to something, to an ideology and one. But hanggang ngayon, ano pa rin sila? They're still committed, but now for God na. Naiba lang kung sino yung goal nila. Pero talagang siguro by nature, kayo mga taong gusto nyo na pag may pinaglalaban kayo, itataya niyo yung buhay nyo. Ready ba kayo noon itaya yung buhay nyo? Ngayon, itataya niyo yung buhay nyo para sa pro-life? Opo naman. Pero pro-life ay life. So there's no death in life. Well said. Commitment. Commitment. It's a lifetime commitment. Yes. So now, as a housewife, you're more with your children. At dahil malalaki na sila, yung extra time that you have ay para sa simbahan na. And then si Agoy naman, si tatay.
Tatay Baldawang. Aha. Natututor mo naman yung mga anak mo na, nandoon ka na, pag nagtatanong sila para sa mga assignments nila. Oo. Tapos, minsan, over dinner, may mga discussion Maraming. on Bible, on political situation. Alive na alive siguro yung family nyo ngayon. Very, Aha. very proud naman ng mga anak ko, Yes. siguro. Alam na. Yes, ang ganda-ganda ng mga anak nila. Aha. At isa pang gusto ko ipagmalaki na si Agoy, siguro sanay sa simple life, nung nandoon pa nga siya sa political movement. Sa ngayon, dahil ang pro-life, walang masyadong pondo, kami lahat ay nagtsatsaga sa mga iba-ibang activities, pero walang reklamo. At yun ay hanga ako sa mag-asawang ito dahil sa commitment nila. And may mga... Totoo yan, sister, kasi one time, sabi ko, Agoy, hindi ko pa na-istorya sa iyo sa Agoy ito, pero it really touched my heart so much. When I saw you, kontento siya kumain ng kanin at isa lang na half an itlog, no? Sabi ko, wow, this is really the kind of person that will really, yung sinasabing itaya, hindi yung sa pagsarili, but it's really for the outside, no? Yung what you can do for others. Yes. No? So sabi ko, wow, talaga itong sila Agoy at si Bane. And si Bane ngayon, always out, sister, sa mga parokya din, no? Kasi she's the one going around and recruiting. Yeah, siguro para sa bago tayo magtapos, Bane, ano yung parang fulfillment mo sa ganitong buhay ngayon at ano yung invitation mo sa mga nanonood sa atin ngayon na parang hindi pa nila binibigay ang panahon nila todo sa parokya, sa simbahan at mukhang marami parang silang excuses. Ako. Actually, ang reflection ko, naming dalawang mag-asawa, mula nung mag-ME kami, noon dati sabi namin, dapat ang tao, dalawa lang puntahan. Kung hindi sa movement, dapat Christian siya. Kasi, nandito, pag ikaw ay Christ-centered, nandun yung peace. At pag may peace ka, pati sa tahanan, meron din. Nandun yung love and joy sa loob ng tahanan. So, parang ngayon, yun yung fulfillment namin. Kasi na-express na ng mga anak ko, yung ano yung feelings, yung emotion, ano yung pwede nilang sabihin kahit na ano sa loob ng bahay. Tapos kami sama-sama na nagsisimba every Sunday, ganyan. So makikita mo talaga yung family na buo, hindi dysfunctional. So yun yung kaibahan ng buhay namin noon sa ngayon. Paano mo nababalansa yung buhay mo sa pagbibigay panahon sa simbahan, sa diocese pa nga, at sa pamilya? Opo. Siguro ano lang po, yung paghahati-hati ng panahon, ng oras. Pwede Time naman. management lang po. Oo. Ayan. Actually, kasi yun naman na yung kinasanayan namin. So, madali, hindi mahirap mag-adjust. That's So, right. At si Agoy naman? Sa akin, noon, sabi ko, I'm doing this for others, for my children, for the next generation. Yung nasa political movement ka, actually I for want to others. make a dent. Para sa bansa. I want to make a dent sa social environment. Pero, meron kang naiiwanan. Ang naiiwanan, yung basic, which is the family, which is the relationship within the family, the couple, at saka yung mga anak. Ganun din, we always say na, I'm doing this, my work for my family. Pero, looking back, ang reality is napapabayaan mo yung pinaka-basic lagi. Nandun ka lagi sa mga meetings, etc., etc. Gusto mong umabdan sa karir mo, naiiwanan mo yung basic, which is the family. So, meron naman siya. I'm not saying na iwanan mo yung karir mo for the family. Dapat balance. You're doing kasi in essence, you're doing this for your family. So, ang priority pa rin is the family. Kung ang career ay going against the family, like mine noon, we have to let go. May mga dangers rin pag pinabayaan mo yung family mo.
Tapos kahit At marami may kang- panahon. Parang nabigyan ka ng panahon ngayon ng Panginoon. Sa palagay mo, kung 10 years ago, yung opportunity, ite-take mo kaya? O parang nagkaroon ng, sabi mo, ang favorite song mo ngayon, In His Time. 10 years ago po, kasi non-believer ako, atheist ako. There was a dream, a very vivid dream that struck me talaga. Pero hindi ko pinansin. That was in 1992. At the height of my political career. Hindi ko siya pinansin. 10 years after yun, doon ko na-realize yung dream. Kaya ngayon, question na kung titake ko ba siya noon, palagay ko, hindi ko na tinig eh. Hindi ko siya tinig. It was really meant in 2002. In God's time, in His time. Napabayaan mo isang opportunity ngayon. Kaya naghahabol ka ngayon. Yes. Yes. Kasi 10 years yun nawala sa akin eh. So, kailangan magdo-double time ako talaga. Yeah. Kailangan bayaran ko yung aking mga nagawa. Figure of speech lang. Yes. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Unang-una kay Attorney Mia Safra for bringing to me a lovely couple, grace to the pro-life movement. Of their, And while Mia has a lot of children in the marriage and family movement, I also have a lot of children now that I could be very proud of also. Thank you very much for the time you are giving us. Okay po. At I'm sure what you have shared with us today will be very useful to a lot of people dito sa ating Love Life program brought to you by Pro-Life Philippines, dito lang sa TV Maria. Kung nais nyong contact itong mag-asawa at alam ko handang-handa sila mag-share din sa inyong lugar kahit sa pinaka-probinsya, hindi ba? Marami sa atin nakikinig sa Visayas, Mindanao, dito sa ating Dream Satellite. Contact lang ang Pro-Life Philippines. I will be very willing to lend Mr. and Mrs. Jose Descallar para maibahagi sa inyo ang ibig sabihin ng Christ in Marriage. Sister Pilar po ito, nagpapaalam sa inyo.